We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadago pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Abby Caballero, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Usa ka 57 anyos nga babae ang nakaplagang patay sulod sa iyang panimalay sa Davao City. Ang biktima nakaangkon og daghang samad dinunggaban. Mga alahas og cellphone ini nangawala. Ani ang report ni John D. Esteban. Natusak-tusak sa dunggab ang 57 anyos nga babae kinsa nakaplagang nagbuyod na sa iyang higdaanan sulod sa iyang kwarto nga wa nay kinabuhi sa balay niini sa barangay Bago Galiera, Davao City, Biyernes sa buntag. Sa report sa Davao City Police Office, ang igsuong lalaki ang nakakita sa patayng lawas sa biktima sulod sa iyang balay. Ang biktima giilang si Lilian Del Campo Nieva, kanhi sekretarya sa Sports Commission. Ikapila na daw gitawagan ang biktima sa iyang igsuon apan dili kini mutubag sa iyang tawag. Maong nakahukom kini nga adtuon ang igsuon sa ilang panimalay apan patay na niya kining nakita. Nasayran nga nawala ang cellphone ug mga alahas sa biktima. Ang motive good animal mo kay gina-establish pa nato kay gina-ongoing pang investigation. So nakita nato ang biktima and addressed by the sa iya igsuon ang mga butang nga nawala mga jewelries and the cellphone and other things nga kailangan pa ikon sa ato ang investigators. Ang biktima nag-inusara ra nga nagpuyo sa ilahang panimalay sukad nagbulag kini sa iyang bana. Wala sab kini mga anak. Ang mga silingan wala matud pa kamatikod o kasikas sa panimalay sa biktima dihang nahitabo ang krimen. Wala mo namatik ng kisilas ni sulod. Sa karon nakakordon na ang balay sa biktima. Sulod mismo sa iyahang lawak nakaplagang patay ang 57 anyos nga biktima. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, wala sila'y nakita nga kung sanong gisulod ang balay sa biktima. Posible matud pa nga kaila ra niya ang suspect. Hinuon, doon na nagikuptang kopya sa CCTV footage ang kapulisan nga makatabang sa pagtumbok sa suspetsado. Kaya ato ang natanaw gyud diri ma'am is gisiguro gyud siya ug kanang patay siguro. So naiposible nga kaila gyud sa maong biktima among suspect. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Rambol sa grupo sa mga batanon sulod sa usa ka imnanan sa Cagayan de Oro City. Nakuhaan og video. Kapulisan mas palawban ang investigasyon sa insidente ug mipasalig sa hugot nga pagpatuman sa mga ordinansa sa syudad. Ani ang report. Sinumbagay og binirahay pipila lamang kini sa mga eksena sulod sa usa ka imnanan sa dalang Captain Vicente Roa pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Sabado. Makita sa video nga ang usa ka lalaki gitabangan og dala papagawa sa imnanan sa mga tawo ingon man bouncer sa establishmento. Taod-taod makita na sab nga kalit gisumbag sa likod nga bahin sa iyang ulo ang nasangpit nga lalaki. Makita sab ang usa ka security guard nga adunay ginabadlong nga tawo. Wala madugay, nahitabo na sab ang laing kagubot sa tungang bahin sa imnanan kung asa makita pa ang pagnilabayay ug bangko. Ang maong panghitabo nakaabot na sa buhatan sa Kugon Police Station ug sigon sa kapulisan nadibat gilayon ang mga nalabigit sa rambol ug wala na sab ni pasaka og reklamo ang biktima. Pag-responde nila sa area, mismo ang biktima wa siya kaila sa nanghilabot sa ila. So atong gipangutana
what's the behind lugar ngano nagkagubot, di po sila makahatag. Tungod sa panghitabo, mas palawman pa sa kapulisan ang investigasyon sa lugar, ilabi na sa pagpatuman sa city ordinance sa syudad. Well, kita na-call atong attention regarding that matter. That's why nag-coordinate sa atong city director. Probably tonight we'll visit the area. Considering naman tayo mga regulations sa atong city council. Tambag karon sa kapulisan ngadto sa mga gainom sa syudad nga likayan ang malambigit sa mga susamang kagubot. Let us be responsible kung magtukod ta og mga business ngani. Ilang kay nato pasagdaan sa atong customer na sa day moral obligation nga atong customer nga makauli sa tarong. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Patay ang usa ka motorcycle rider human na daro sa ligid sa trailer truck sa Davao City. Ani report ni Argil Relator. Sa dashcam video, misubay sa tunga sa 3 lanes nga dalan kining trailer truck sa Carlos P. Garcia Highway, Buhangin, Davao City, alas 11:40 Sabado sa gabi. Sa dihang, dunay usa ka motorsiklo nga mi-overtake ug misulod sa innermost lane. Ug mibangga kini sa Center Island ug nalagpot padulong sa ubos nga bahin sa nagdagang truck. Hinungdan nga nadaro kini sa ligid ug ana sa just metros. Dead on the spot ang motor rider nga nailhang si Ariel Peligro, 28 anyos, nga taga Mungkayo, Davao de Oro. Duha mi ka truck, nagsunod man ko, mingang wala may laing kuan motor, wala may lain. Duha mi atong truck, nikalit man na siya kuan, lagapak. Gikustodiya sa Buhangin Police ang truck driver apan sumala sa kapulisan. Willing ang family sa mga riders nga mapahid og kaso sa korte. So far sa ilang nakita sa CCTV, dili man yun tubong sa katong answer, no, isa ka driver nga banggaan niya ang maong driver sa motorcycle, sir. Pahinumdum sa kapulisan nga gawas sa paghinay-hinay sa pagmaneho, kinahanglan sa saktong lane moagi, depende sa ginamanehong sakyanan. Kauban si Metro Awing sa kamera, ako si Argil Relator para sa One Mindanao. 3 anyos nga batang babae sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat ang patay dihang giingong gilugos sa usa ka senior citizen nga silingan sa biktima. Ang suspect patay human misukol matud pa atol sa hot pursuit operation sa kapulisan. Ani ang report. Patay na dihang napalgan sa iyang banay ang 3 anyos nga batang babae nga si alias Jonah. 30 ka metro ang gilayon sa ilang balay sa sitio Megpanga, Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Sumala sa kapulisan September 26 sa gabi, anaa sa sulod sa ilang balay ang biktima. Ang iyang inahan og tulo pa niini ka igsuon. Dihang kalit misulod ang 72 anyos nga silingan sa biktima nga si Rolando Bailon Sr. Duna kini dala nga sundang ug iya matud pa untang luguson ang inahan sa mga bata. Ang una niya sana na plano na i-rapin, ma'am, is itong nanay. Natatakbo po ang nanay, ang liwan po is yung mga anak lang. Niadtong nakadagan og nakaikyas ang inahan si alias Jonah matud pa ang gipunteriya sa sospek. Ang sabi po ng 8 years old na bata is binuhat po itong kapatid niya na 3 years old. Umiyak po itong bata at sumigaw, itong 3 years old. Nang umiyak, inupok niya po ito ng bato sa likod ng ulo. Kaya nawalan po ng malay itong bata na 3 years old. Gidala matud pa sa sospek ang bata sa lugar asa kini napalgang patay. Gawa sa samad sa ulo, duna sa laceration sa pribadong parte sa lawas sa bata base sa resulta sa medico legal. Mayroong parang penetration dun sa ari ng bata pagdala namin sa sa morgue. So, tinatawag po namin lahat ng mga kalalakihan sa sitio. Lahat ng tao sa sitio Megpanga para mag-gather tayo ng information para tutulong kung ano po talaga yung nangyari sa bata. Daling nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan batok sa sospek. Patay kini sa operasyon human matud pa misukol. According po ito sa mga tao din doon, hindi daw siya pahuhuli ng buhay. Napriso na matud pa ang sospek tungod sa kasong murder ni adtong 2018 ug karong tuiga lang kini nakagawas sa prisuhan. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Pagsaulog sa Zamboanga Hermosa Festival 2023 sa Zamboanga City, gisugda na pinaagi sa colorful fireworks display. Ani ang report ni Krisa Dapitan.
I now declare the Zamboanga Hermosa Festival 2023 open. Mihayag ang kalangitan sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex o Grandstand sa Zamboanga City dihang giablihan na ang Zamboanga Hermosa Festival 2023 Domingo sa gabi. All out sab ang energy atol sa nagkalain-laing performances sa mga Zamboangueño sama sa pagkanta ug pagsayaw. Karong tuiga, nakasentro ang kapistahan sa tema nga Selebrasyon de Colores agig pag-ila sa mabulukong kultura sa syudad sa Zamboanga ug pagpasalamat sab sa patron sa syudad nga si Nuestra Señora La Virgen del Pilar. Na punto del Fiesta Hermosa, como alcalde del ciudad de Zamboanga, quiero acordar con todo que en celebración es un honor de nosotros, patrona y protectora del ciudad, el Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Y con mucho gusto para promover kita teatro, cultura y tradición. Por fin, mis saludos a todos. Celebra kita con alegría y paz el Fiesta Hermosa 2023. ¡Viva Nuestra Señora la Virgen del Pilar! Ang mga aktibidad alang sa Zamboanga Hermosa Festival 2023 mulungtad sa tibuok bulan sa Oktubre. Samtang nagmalinawon og hapsay sabang opening salvo tungod sa hugot nga seguridad nga gipatuman sa security forces sa syudad. Vamos a celebrar, mga kapuso! Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Apektado ang negosyo sa pipila sa Davao City dihang miusbaw ang presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Samtang dunasay paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo, sugod ugma. Ariya report ni Kent Abrigana. Sa pagsugod sa bulan sa Oktubre, laing usbaw sa matag kilo sa liquefied petroleum gas kun LPG ang gipatuman sukad gahapon October 1. 3 pesos and 75 centavos ang usbaw sa presyo sa matag kilo sa LPG, samtang 2 pesos and 9 centavos ang isaka sa presyo sa matag litro sa auto LPG. Busa na sa 41 pesos and 25 centavos ang usbaw sa matag 11 kilogram cylinder. Mapalit na sa 1,145 pesos ngadto sa 1,180 pesos ang presyo sa matag 11 kilogram cylinder sa LPG. Ang ubang bake shop sa Davao City, nagpatuman na sab og usbaw sa presyo sa ilang tinapay. Kung kaniadto anaa pa sa 60 pesos ang presyo sa loaf bread dinhi sa Osaka Bakery. Karon, papalit na kini sa 65 pesos. Sumala kang Flor de Lis. Dakong epekto matod pa ang nasinati nga usbaw sa liquefied petroleum gas kun LPG. Malistan po Mr. kaya ang customer manggod ka ng makakuanan po sila ba kanang mag-increase po na po mi. Hinuon og mga adlawa, dunay patuman niya paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo kung asa dunay pag-ubos sa presyo sa gasolina o kerosene. 2 pesos ang iubos sa matag litro sa gasolina, samtang 50 centavos ang iubos sa matag litro sa kerosene. Butang nga gikalipay sa tricycle driver nga si Ronaldo. Apan na ginaot kini nga mas taas pa ang iubos sa gasolina. Mahal ba yung palitonon ra pateng gasolina pod, mahal. Apan dismayado ang POJ driver nga si Jerry. Tungod laing 40 centavos nga usbaw na sab ang ipatuman sa kada litro sa diesel. Kulang pa ija si Roy. Kaya kailangan mo ko na mong income po sir, gamay rin po na mong income sa mga pagpamasada god. Matod sa DOE, ang nasinati ang kalihukan sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod na sab sa paglihok sa presyo niini sa world market. Patay ang usa ka 58 anyos nga babae. Human na banggaan ang ilang balay sa usa ka SUV sa Montevista, Davao de Oro. Ang driver giingong nakatagpilaw samtang nagmaneho. Ano ang report ni John D. Esteban? Di mahimutang ang mga paryente og tagtungod sa gidangatan ni ining biktima samtang nagpingit kini sa kasakit human mibangga sa ilahang balay ning SUV sa Barangay Tapia, Montevista, Davao de Oro, Lunes sa buntag. Tapad sa biktima ang kaipon ni ini nga samdansap.
Gawa sa nabungkag ang balay, nabali ang mga paa sa biktima nga giilang si Lolita Patonob, 58 anyos. Sumala sa uploader sa video, nagbiyahe sila paingon sa Tagum City samtang misubay sa opposite lane ang SUV. Dihang kalit nga dunay milagubo. Nga ako, paglingin ako ng buto man, dinilingi ko, ni hunong ko, sus kay ni ang balay man iyang nabungguan dahil ma'am. Nakita man mo gani, napamay mo ni kaway man iyang kamot ma'am. Di mo ang giukay na mo siya. So buhi pa siya ma'am, nabalik lang ang tiil niya, naisamad sa ulo. Nagtinabagay na ang mga tao sa lugar sa pagtawag og rescuer ug ambulansya. Nadala pa sa ospital ang biktima apan namatay gihapon kini tungod sa grabing injury nga nahiaguman. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan Tagum City paingon nagusa ng driver sa SUV nga giilang si Rafael Amolo, 32 anyos, dihang nakatagpilaw samtang nagmaneho. Ang duha ka biktima nangapiraunta gawa sa ilahang panimalay dihang nahitabo ang insidente. Na-lost control siya, nag-serve ang sakyanan. Dito ni Bangga po sa balay sa katawagan ang biktima. Katagpilaw siya sa the time sa pag-drive niya. Mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury o damage to property ang driver sa SUV. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Motor nga na missing sa General Santos City na-recover gikan sa usa ka 19 anyos nga lalaki. Samtang ang maong suspect mausab matud pa ang lalaking nahulikam nga nangawat og helmet at bang sa usa ka cake shop sa nasangpit nga syudad. Anyang report. Tingkagul karon sa Lagaw Police Station ang 19 anyos nga si Jason Herbias, residente sa Upper Labay, General Santos City. Pasado alas 5 sa hapon ni adtong September 28, naharang kini sa tinagakan checkpoint human matud pa na matikdan sa kapulisan nga ang gimanehoan niini nga motor sama sa motor nga gireport nga missing ni adtong September 10. Gani ang pagpangawat sa maong motor dool sa may simbahan sa Purok Bayanihan, Barangay San Isidro, nahulikam. Makitaan sa CCTV footage kining lalaki nga nakaitom o ginatuklod ang motor nga nakaparking daplin sa dalan. Samtang nasayran nga ang maong suspect sa carnapping, mausab ang lalaking nahulikam nga nangawat og helmet at bang sa usa ka cake shop sa syudad ni adtong September 23. Same description kay ARS na pula, pero lahi na ang plate number nga gigamit. And fortunately, nagtawag sa mo ang Police Station 8 na naaslay na hold na personahe na preso description na katong pagpangawat sa helmet dito sa Station 1. Aminado ang suspect nga siya gayod ang nahulikam sa nasangpit nga mga insidente sa pagpangawat. Ako nagkuha ito ma'am. Pagikuha lang ako. Tuyok lang ako din sa jeans. Wala po ko'y plano nga. Baligyan ako. Service lang yan ako. Ano na ba siya mga kaubanan posible sir sa kanina pinuhatan? Amo po na mong ginakandakan ng investigation karon ma'am no, kung naba siya kauban sa pagpangawat sa motor o basig grupo ni sila. Depensa sa suspect. Sa una man ko, gina-training mi sa papa, ginakulata mi sa papa, ginasugo mi yung mangawat. Tanan yun mi mag-ison, dili lang akong pang-inom sa papa kay wala mi dala, ihaman mi kulataon. Ginaandam na ang kasong carnapping ug theft batok sa suspect. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Pagpalambo sa kaybalo sa Artificial Intelligence kun AI ang nahimong sentro sa GMA Masterclass nga gitambungan sa pipila ka mga empleyado sa GMA Network. Lakip sa naisgutan ang kamahinungdanon sa teknolohiya ug pagpaniguro nga dili mailisan sa AI ang tao sa ilang trabaho. Ani report. Hey, it's your girl Maya. What's up guys? I'm Marco. We're your Kapuso AI Sportscasters. Human gipaila-ila ang labing una nga AI Sportscasters sa nasod nga sila Maya ug Marco. Nagpahigayon og GMA Masterclass alang sa GMA Integrated News, GMA Synergy ug GMA Regional TV. Kini aron masabtan pa og matun-an ang artificial intelligence technology ug ang epekto niini. Gipaniguro ni GMA Network Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV
TVN Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, nga walay empleyado nga mawad-an og trabaho tungod sa AI ug magpabilin nga best asset sa kumpanya ang mga empleyado niini. Gimugna sab ang committee aron matun-an pa ang AI technology ug magmugna og guidelines alang niini. We've also formed a subcommittee in GMA Integrated News to take an active role in looking into AI in news operations to ensure that should it be used, the technology will not compromise our non-negotiables as a news organization. Lakip sa mga speaker ang data analyst ug technologist nga si Dominic Vincent Ligot nga gipasabot kung unsa ang generative AI. We have to think about how technologies evolved in the past and how we should transcend those technologies. Ganyan din yung AI. Speaker sab si Shafizan Johari, usa ka multi-platform news innovation lead editor sa media organization sa Malaysia. Pati ang reporter nga si Mav Gonzalez, gipaambit sab ang iyang kaalam sa paggamit sa AI sa usa ka media organization sa Singapore. The first reason kung ba't nila ginagamit ito ay to reduce effort on mundane and repetitive tasks. If you make the work lighter for them, then they will be able to produce better stories. Lakip sa mga speakers sila UP College of Law Associate Professor Attorney JJ Dicini ug GMA Integrated News Digilab Segment Production Specialist Gabriel Cayetano. AI cannot replace an entire generation, including Gen Z or any other generation. You just have to be part of the game and make sure you're making use of AI. Because after all, AI is worth trying out. There's a need for ethics in AI. Because we can't allow people to feed their addictions, right? And because I think there are serious social problems that can arise from that. Gipakita sab sa masterclass kung giunsa pagmugna ang AI sportscasters nga sila Maya ug Marco. Lest we forget, GMA has never been afraid to take risk, to take bold pioneering steps. The fact is, AI is here. The responsibility of handling it lies with us. I am glad we have chosen to face it with courage. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Video muna. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mas mikusog ang bagyong Jenny nga naasulod sa Philippine Area of Responsibility, samtang localized thunderstorm sa magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao. Ulahing nasiplatan sa pag-asa ang bagyo sa gilayong 600 kilometers sidlakan sa Calayan, Cagayan. Doon na kinigikusgon sa hangin nga 140 kilometers per hour ug unos nga maabot sa 170 kilometers per hour. Nagliho kini pa northwest sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Sa latest bulletin sa pag-asa, gipaubos na sa signal number 1 ang daghang lugar sa Luzon. Posible gihapon nga maglandfall ang bagyong Jenny sa Batanes ug posibleng mugawa sa par sa Huwebes o Biyernes. Apektado sab sa trough sa bagyo ang ubang bahin sa nasod dungan sa habagat nga gipakusog sa bagyo. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, duna say mga pag-ulan sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Caraga tungod sa localized thunderstorms. Busa magbantay gihapon sa posibleng pagbaha o landslides. Time out una sa pagpanakop og isda ang anaa sa 40 ka mananagat sa Santa Cruz, Davao del Sur aron magtigi sa Bangkason o ang karera sa mga bangka atol sa pagsaulog sa 139th araw ng Santa Cruz. Ani ang report ni Argil Relator. Una pa man magsugod ang karera, gisiguro sa mga bangkero nga anaa sa saktong kondisyon ang makina, ingon man ang mismong bangka. Sa paghunat sa makina ug sa sinya sa flagman, nagpakitang gila sa ilang katakos sa pagpadagan og dimotor nga bangka ug sa ilang balanse. Kining mga mananagat sa Santa Cruz, Davao del Sur sa gipahigayong Bangkathon. Ilang gisagubang ang mga balod sa karagatan. 20 ka mga mananagat nga nagikan sa karaiyang barangay sa Santa Cruz ang nagtigi sa 16 horsepower, samtang 20 sab ang nagtigi sa mas kusog nga makina nga 18 horsepower. Gikan sa elimination, napulo na lang ang nahibiling nagtigi sa semi-final round sa matag kategorya. Samtang unom ang nagpaunhanay sa championship round.
Sa 16 horsepower category, napildi sa 18 anyos nga si Harold Sumping ang mga kalaban. Nakadawat siya og 20,000 pesos nga cash prize. Ay, kuning kamot og mayoy para lang makabot ang ang premyo. Sir, plano rin mo ka sa premyo, 20,000. Makapalit na og makina para sa akong bangka. Sa 18 horsepower, nasungkit sab sa 34 anyos nga si Allen Mula ang kampyonato. Human mao'y pinakaunang naabot sa finish line. Balod-balod po tapos nalingkamot po mina iwas disgrasya og para po kanang wa po'y ma-injury po na akong kauban. 10,000 pesos ang nadawat sa first runner-up ug 5,000 pesos ang sa second runner-up. Nakadawat sab og consolation prizes ang mga wala makadaog. Ang pangyayabi ang klase-klase na fish kids, palaisdaan o naapoy agrikultura. Ang maong aktibidad giorganisa subay sa pagsaulog sa 139th araw ng Santa Cruz. Kung tanawon, usa lang kasakayang pandagat ang bangka. Apan dako kinugihuptang responsibilidad sa kadaghanan sa mga residente dinhi sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kansang panginabuhian, nagsalig sa kaabunda sa kadagatan. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Ari Gil Relator para sa One Mindanao. Samdan ang usa ka 70 anyos nga lalaki sa Alabel, Sarangani dihang gipuspusan kini sa ulo sa sospek nga mangawat unta sa ilang balay. Sospek arestado. Ani report. Priso ang 21 anyos nga nailhang si Gerson Dayag. Human gipuspusan matod paniini og sprayer sa ulo ang 70 anyos nga si Alberto Gorospe. Pasado alas 7 sa gabi ini adtong Martes, dihang misulay og pagpangawat si Dayag sa balay ni Gorospe sa Purok 7, Barangay Poblasyon sa Alabel, Sarangani. Dihang nasakpan kini ni Gorospe. Kaila matod pa sa biktima ang sospek, sanglit naga-deliver matod pa kini og mais sa iyang negosyong corn mill. Mga kapila na sa kay gayon na Lunes pa man daw siya to, nalana diri, bali duha sa kadlaw diri ba, murag nagcheck-check siguro na niid sila na ba. Pinakapipa ng victim itong suspect. So after that, so hindi nila alam na may masamang balak. So doon na gumamit ng hard metal or either parang spray gun na gamit pang spray, yun ang ginamit niya para pinukpok sa ulo nitong biktima natin. Pasulod ni Angkol. Tapos gignan ba daw siya nga, kain ka muna Tapos abtag mga pila ka minuto, nagsinggit na to yung anak. Nanduol mi dito. Tapos si Angkol to, nakadugo na. Aminado sab ang sospek sa iyang gibuhat. Gusto mo kakakuha og kwarta. Ano naabot yun sa punto, sir, nga imo siyang gipuspusan? Nadala ko sa akong kahadlok te. Nasakpan ko sa iyang anak. Samtang gapaayo pa karon sa samad nga naangkon ang biktima. Nag-atubang na ang sospek og kasong frustrated murder. Mga upasaylo sa akong nabuhat. Pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga negosyante. Huwag masyadong magbigay ng kumpiyansa sa ating mga customer. Kung pwede, bigyan natin ng konting limitasyon para sa safety din. Okay lang naman siguro, pakapihin, pakainin. Huwag lang natin papasukin sa ating premises. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. EAC Generals gipaluka pa ang defending champion nga Letra Knights. Samtang JRU Heavy Bombers gipildi ang Mapua Cardinals. Samtang Binil Blazers wala kasagang sa San Beda Red Lions sa final score nga 83-77. Nakuha sa EAC Generals ang ilang kadaugan human nga gipildi ang defending champion nga Letra Knights sa score nga 75-65. Mao na kini ay katulong kapildihan sa Letra Knights human ang panagsangka nini sa LPU Pirates ug EAC Generals. Gila nga player of the game si King Gurtisa sa iyang 23 points, 6 rebounds, 3 assists ug usa ka steal. Natagamtaman sab sa JRU Heavy Bombers ang ilang ikaduhang kadaugan kontra Mapua Cardinals sa score nga 70-61. Atol sa dula, nagpakitang gilas ang rookie duo sa Mapua nga sila JC Recto ug Peter Rosilio aron maapsan ang score nga natala sa Bombers. Apan sa kinaulahian, wala kini makasugakod. Samtang daog sabang San Beda Red Lions kontra Binil Blazers sa final score nga 83-77. Sa first half sa dula, sa gunsong gilamangan ni Jacob Cortez ang Binil Blazers ug nakatala og 20 points ug upat ka 3-point shoot. At ang mas nagkainit pa nga panagsangka sa mga team sa NCAA Season 99, new heroes of the game, matag Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado ug Domingo, live sa GTV.
Masaksihan og balik ang Family Feud sugod karong hapon. Mga kapuso, the season break is over alang sa GMA Network's top rating game show nga Family Feud. Sugod karong hapon, masaksihan na kini og balik. Saysay ni award-winning host ug kapuso primetime king Dingdong Dantes nga miss na niya ang mong programa ug daghang angay atangan sa bag-o niining season. Samtang karong mas nagkaduol na si Dino ug si Carding unsa pakaha nga mga hagit ang ilang sagubangon sa kamot sa daotang tao malampasan na ka nila kini. At ang iyang nagkainit nga maeksena sa Maging Sino Ka Man, Lunes hangtod Biyernes pagkahuman sa 24 oras. Mga kapuso, 84 days na lang una magpasko. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.